Magandang hapon sa lahat ng mga followers ko sa Facebook o sa mga taong nagsusubaybay o nagbabasa sa posting ko sa FB at saka yung mga nanood ng video ko sa FB o sa YouTube. Baka nagtataka kayo na wala akong posting mga ilang araw na. Hindi lagi nasa loob. Dahil nga sa binablock ako ng FB dahil sa ang nagugat yon doon sa posting ng INC, yung Iglesia ni Cristo, doon sa simbahan daw na sabi nga na yun daw ang reliyon nila ay nasa ayos daw ang pagsimba. So nagkomento ako doon na bubu at tanga lang maniwala sa lahat ng reliyon. Ngayon, sundai lang. Yun nga, na sabi, sumagot siya ng nag-comment doon na may-ari siguro ng page na yun daw katolikong tumbong, sumulpo daw ako na katolikong tumbong mo, sabi niya. So sabi ko na ano ba ang kayang gawin ni Manalo? Last ko ngayon, dalawang araw na wala kami. Ano ba yan? Hello? Ito nakalive ako sa YouTube. Nasa live na sa YouTube ako ngayon. Tapos, ayun, sinabi ko na ano bang kayang gawin ni Manalo na sa pinaniwalaan niyo sa reliyon. Sabi ko, wala naman kayang gawin si Manalo, di ba? Ang kayang gawin ni Manalo, ang maulikta ng pera sa mga tao. At yun din ang totoo naman talaga sa lahat ng mga pari at pastor na ang ginagawa naman talaga nila, panguliktan ng pera sa mga tao at mga iuturo nila na mga kasinungalingan. Kaya lumalabas yan na pangluluko at panglulong lang sa mga tao. So ngayon, hindi na siya nagkomento. Ang ginawa, nireport niya ako sa FB, sa Facebook, na bullying daw ako. So ito ngayon ang ipaniliwanag ko na sinasabi nilang, ang mga tao kasi, hindi alam ko ano ba kasi ang bullying. Nandiwala sila na bullying, pero hindi na alam kung ano ba talaga ang bullying. Basta lang alam na bullying. So ano ba talaga? So ang bullying na yung sinasabi, ito yung mga sinasabi ng isang tao o sinasabi ko na hindi gawain ng isang tao. Para wala na pasok. Yun ang bullying, yung bang bully. Nang bubuli ka sa kapwa mo na may mga sinasabi ka na hindi naman talaga niya ginawa. Pinabasama mo ang isang tao, yun yung bully. Pero kung may sinasabi ko o sinasabi ng isang tao ay totoo, ay hindi siya matawag na bully. Ang tawag niyan, nagsasabi siya ng katotohanan. Ibig sabihin, ginigising ko ang mga tao na mula sa pagkatulog o pagkabagok o anuman. Ipamulat mo sa tao o pinamulat ko sa tao ang katotohanan na ito yung reality. Kaya mag-gumising tayo. So hindi ako matawag na bully. Kasi nga ako nga, ang sinasabi ko ay totoo. Katulad na sinasabi ko na ginamit ako ng Diyos na kasangkapan. Ngayon, pag hindi ito totoo, ay sinungaling ako. Ngayon, kung kayo mga nangutsya naman sa akin na kung ano-anong sinasabi ninyo dahil hindi nga totoo, matatawag ko kayong bully. Pero kung nangutsya kayo na totoo naman ako, ay ang tawag din sa inyo doon, sinisira ninyo ang
katotohanan. So, maaari din kayong tawagin ng anong itatawag sa inyo. Kasi, totoo ang sinasabi ko eh. Gusto lang niyo ilis ang ano ng tao. So ngayon, kung sinabi ng Diyos na ginamit tayo sa kapan, malinaw naman kasi ang sinasabi nga ng Diyos ay katotoo. So, mabuti naman at ayun, bago ako na-block ng Facebook, na-post ko yung Pizza Noibi pa noong January yung baha sa Cagayan at Visayas. Yung Bohol na pinakita, yun yung Visayas yun na baha at saka yung Cagayan de Oro na nasa live ko rin yan sa Facebook yata yun na live bago pa nangyari baha na pinanggit ko yung mensahe na yun. Sabi ko na pinakita ng Diyos na nakatingin ako sa may bandang Lapasan, tapos tinuro niya na kilala ko yung lugar na yun, yung Lapasan, at saka sabay turo siya dito sa bandang ilog sa Cagayan de Oro sa Carmen. Binanggit ko naman doon talaga na yun yung puro tubig na yan. Na yun, nangyari nung kahapon isang araw. So ano ng pizza na ngayon? 17. So pinost ko 9 yun. So ang live ko noon nasa 9 yata o 10 ang live ko na doon. So yun, nakikita natin na totoo talaga ang sinasabi ko. Kasi hindi pa naman nangyayari yun na naibaha eh. Eh ngayon, nandiyan sa mga video, nakita ninyo ang mga video na ang tao nagpapanik. Kasi puro tubig nakita ko. So kung basahin ko ngayon, yun yung baha na sa Cagayan de Oro. Ngayon, paano nyo masabi na sinungaling ako? Paano nyo masabi na nanira ako o nambubuli ako ng lahat naman ng sinasabi ko nakatotoo? Kaya nga yung sinasabi ng Diyos na huwag ka matakot na magparating sa mga mensahe ko sa mga tao. So ito yun, hindi ako natatakot kasi yun nga sabi nga ng Diyos na ang mga pare at pastor ay tinatawag ko ng nagkaroon ng kasalanan. Ang tunay na bunyo ay tao na sino yung nasa harapan nila. Naniwala sila ng Diyos pero ang lumalabas sa bibig nila ay puro demonyo. Hindi na inisip na demonyo ay nasa harapan nila. O sino yung nasa harapan ng pastor? Sino yung nasa harapan ng pare? Sino yung nasa harapan ng mga membro? Diba pare at pastor o mga membro? So malina doon, napaniwala ko nga ang demonyo ay tao. Ito yung isinisiwalat ko. Ngayon, yung sinasabi ng Diyos na kung saan ka lumilingon sa paligid, puro simbahan. Pero nakikita mo na puro masama na dito sa paligid ng mga tao. So ngayon, walang silbi ang simbahan ng ibig sabihin ng Diyos doon. Walang reliyon dapat ang tao, hindi naman kailangan ng reliyon ng isang tao. Kung itong mga pinupuna ko na tungkol sa reliyon, na ayun nga, na ang mga tao na to, lahat kayo naniwala ng reliyon, pag napaniwalaan mo yung reliyon mo, na yun ang kaligtasan, hindi ka na matino na pag-iisip. Dahil malinaw naman, yung sinasabi ko nga sa mga live ko, na kung totoo ang tinuturo nila na ang dasal nila o pamisya nila ay makapagbago ng tao, makapagligtas sa mga patay na, dito pa nila sa buhay pa, hindi nila mabago ang damdamin ng isang tao. How mas mo pa kaya doon sa pagpatay na iligtas ng kaluluwa? Di ba? So makikita natin sa sinungalingan. Dahil kung totoo na yan, isa dami nang naniwala sa mga pare at pastor mismo at pare ay yun ang nagtuturo na ipagdasal nila ang isang tao, ipag-pray nila, dapat wala nang masama sa mundo. O ngayon, tinuturo pa nila yung pamisa na iwiligtas nilang kaluluwa. Is lalo na, hindi na nabago nila ng dami ng tao ng buhay pa. Pa kayang patay ng isang tao? So dito lumalabas, makikita natin na ang turo ng mga reliyon ay puro kasinungalingan. So ngayon, dahil kasinungalingan, ano yung itatawag natin sa kanila? Manluloko, manlilinlang, mapanglamang. Ngayon sasabihin nila, bully ako. Paano naging bully yun? Patunayan naman natin
na tunay akong ginamit ng Diyos. Sa pamagitan ng may kaya kong gawin, boses ko makapagaling, makakita ko ng parating, makakita ko sa mga tao, at yun naman din ang mensahe ng Diyos doon. Ngayon, yung turo ng simbahan ng mga pare at pastor na sinasabi sila ang maligtas, malino naman doon din sila makapagligtas, o di ba sinungaling sila? Kung totoosin nga, pwede silang habulin sa batas. Kasi nagsasabi sila na makapagligtas sila, makapagbago ng daming tao, pero hindi na nagawa kahit isa. Sila nga mismo, tinatawag ng Diyos na ang mga pare at pastor ay tinatawag ko yung labirwa makasalanan. O di ba? Ngayon, dahil hindi sila, ngayon dahil naniwala ang mga tao sa kanila, kaya hindi sila pwedeng habulin sa batas. Pero kung ako ang batas, pwede ko sila habulin. Dahil pagluloko sa mga tao yung ginawa nila. Di ba? Na manipula nila ang utak ng tao. Kaya pag may bumuna, sabi, kakarmahin ka. Di ba? Yun ang sinasabi ko sa mga video ko, kung ang pagpuna sa mga demonyong pari at demonyong pastor na yan ay makakarma, 11 years ko nang ginawa ito eh. Bakit hindi ako kinarma? Ibig sabihin, kasinungalingan yun. Bakit hindi ito tinuturo sa mga tao? Bakit hindi ibinamulat? Kasi nga, para walang sasaway sa kanila. Para walang pupuna sa mga gawain nila. So, ito yun. Yung turo na sinasabi ko, na tinuturo nila, na ang lahat ng mga tinuturo nila ay pabor sa kanila. Lahat ng mga bagay na turo nila, na sila ang makikinabang. Kaya ikaw naman naniniwala, siyempre, matatakot ka, tulad nga nung pag hindi ka magbigay ng 10% sa kita mo doon sa pastor mo o sa founder ng reliyon mo, babawiin ng Diyos ang biyaya mo, siyempre paniwalaan mo yon, magbibigay ka ngayon. Pero hindi naman totoo yun eh. Paano babawiin? Pinaghirapan mo yun, tapos mawala sa'yo. Nasa iyo ngayon kung paano mo siya gamitin. Kung paano mo yung palagaan yung mga pinaghirapan mo. Pero hindi ibig sabihin, dahil hindi ka nagbigay sa pare at pastor mo o sa simbahan mo, ay mawala sa iyo ang biyaya. Dahil ang Diyos hindi naman yan katulad ng isang nagbibigay ng laruan sa isang bata. Na tao na nagbigay ng laruan na pag nag-away kayo o ayaw kang sumunod, kukunin ng Diyos yung laruan mo. Diba? Hindi ganun yun. Ang mga biyaya na dumating sa buhay ng bawat isa ay galing yun sa paghihirap o sa paniniwala mo na doon ka gumiginhawa, doon ka kumikita, kaya mo ginawa. Pero hindi dahil naniwala ka sa reliyon mo. Pinamulat lang nila yon para hindi kayo manghinayang o talagang magbibigay kayo sa pinapataw nila na 10% dahil galing daw sa Diyos yung kung anong meron ka sa buhay mo, galing daw sa Diyos o sa kanila mismo. Anong kanila? Ikaw naghihirap. Ikaw ang dugo at pawis mo ang ginamit mo para magkakaroon ka sa sarili mo. Tapos, ang kinin ng mga pare at pastor ninyo, paano niyo pinag-isipan yan? Na dahil sa pare at pastor ninyo, kaya kayo nagkaroon ng biyaya. Dito, makikita natin na minamanipula ng mga pare at pastor o mga founder ang utak ng tao. Para kayo mismo ay magbibigay kayo ng 10%. Ayun nga, tama yung sinasabi ko nga doon na ano kayang gawin ni Manalo? Mangulikta ng pera sa mga tao. Ito, matagal ko nang binabanggit ito palagi eh. Itong video na to, kasi maraming mga iglesia ni Cristo sa akin na umaatake. Grupo-grupo yan sila. Pero walang kung sabi nga ng Diyos, sa palagay pa nila na gabiado sila magibanda sa korte. O haharapin ko sila, patunayan nila ng totoo ang sinasabi nila, patunayan ko rin na hindi totoo ang sinasabi nila. Yung sinasabi ni Manalo na ginamit siya ng Diyos. Ngayon, hanapan ko siya. Ano ang batayan mo na ginamit ka ng Diyos? Dahil ang lahat ng ginamit ng Diyos may kayang gawin. O diba? Malinaw naman doon. Kung yung tatay niya ginamit ng Diyos, tapos ngayon mamanahin, meron bang ganun, manamana? Hindi.
Hindi yan totoo. Malinaw doon. Na sinasabi nila, sila ang maligtas. O ngayon, kung tatanungin kayo si Manalo, paano mo nasabi ikaw maligtas? Na marami ng tao na bago ka pa ipinanganak, bago pinanganak ang tatay nyo, marami ng taong ginamit ng Diyos, nakasangkapan mo, yung mga apostol. Tapos, huwag mo sabihin na sila hindi iglesia ni Cristo. Ginamit sila ng Diyos, hindi sila maligtas. Na silang lahat doon may kayang gawin. Tapos ngayon, itong iglesia ni Cristo na founder o namumuno, sabi na kayo ang maligtas, ginamit kayo ng Diyos, is anong batayan ninyo? Di ba? Ito hindi ito bule. Hinahanap ko ang katotohanan. Kung talaga ba totoo ang sinasabi. Pero ang lumalabas sa inyo, bule ako. Eh, paano ako naging bule? Pag naghahanap ba ako ng katotohanan, bule na ako. O siyempre, karapatan ko yon na hanapin ko kung ano yung siniwalat ninyo para kung totoo man, di sasabi ako sa inyo. So, ganun yun. Yung sabi, respeto daw natin ng kung anong meron. So, daw respeto. Respeto, hindi ko naman kayo inatulig sa akong totoo ang mga ginawa ninyo. Hindi ko kayo tawag yung hinaharas. Yung sa akin lang, kung ano yung natuturo ninyo, patunayan ninyo para sasabihin natin totoo nga kayo. Pero dahil nga sa mga sinasabi ninyo, taliwas naman pala doon sa sinabi ninyo na ginamit kayo o reliyon yung mga pagligtas, eh malayo naman talaga sa katotohanan at wala kayong sapat na batayan at totoo na wala kayong kayang gawin, ay hindi ako niwala. Kaya ito ang isiniwalat ko dahil sabi nila ng Diyos na iligtas mo ang mga tao. Kaya ito ngayon, isinisiwalat ko ang katotohanan. Kaya sabihin ninyo ng sinungaling ako o false prophet ako, eh mapaliwanag ko rin kung sino ang tunay na false prophet. Eh, mahabang paliwanagan yun dahil marami na ako dyan sa mga live. So sa mga baguhan, pagsikaan nyo panoorin yung mga live ko dahil mahahaba yan. Doon lahat ng paliwanag na ano nga, tungkol ito sa paniniwala. Dahil yun ang utos ng Diyos na huwag kang matakot na magsiwalat sa mga mensahe ko doon sa mga tao. Kaya ginawa ko lahat. Ngayon, intindihin ninyo lahat yon na puno-puno ng patunay. Pag sinabi ko na sinabi ng Diyos na para may makakita ka ng parating, ang dami kong sinulat, hundreds na yan na masinulat ko na katotoo. Pisahan nyo sa maging Yolanda, mas marami pa. Ngayon, yung sinabi ng Diyos na makita ko na sa lahat ng tao, sa lahat ng kinamot ko, talagang may mga kita ako. Yung sinabi ng Diyos, makita ko anong meron ng tao, o buhay man sa historic buhay ng tao, nandyan lahat. Yung sinabi ng Diyos na ang busis mo makapagaling, o nandyan lahat, mga video ng mga ginamot ko, na absolutely free. Dahil yun ang utos ng Diyos na gagawin mo ito. Wala kang sigilin sa mga tao, absolutely free. O yan, lahat yan, nakalatag ang mga patunay na totoo na kinausap ako ng Diyos o ginamit niya ako sa kapas sa pamagitan ng mga bagay na yan na hindi ko kayang gawin. Dahil din tao lang ko, pero nangyayari yan dahil nga binigay ng Diyos na backup para paniwalaan ako ng tao. So hindi ako katulad ng mga reliyon ninyo. Kahit sino yung reliyon, lahat ng mga pare at pastor, patunayan na hindi sila totoo kasi wala silang kayang gawin na hindi kayang gawin ng uli ng tao tulad ko. Na ako, uli ng tao, pero dahil nga sa sinabi ng Diyos na ginamit ka sa sangkapan, so ngayon, ang ginawa niya, binigyan niya pa ng power mind na ito yung power mind, na powerful yan, ito yung mga makikita mo makatotoo, para patunayan sa mga tao na tunay kitang ginamit. So ganun ang backup ng Diyos. So dahil wala silang backup, so ito lumalabas na ang lahat ng pastor, lahat ng pare ay mga sinungaling. So makikita din natin sa mga gawain nila o sa mga turo nila na kasinungalingan dahil puro pira lang ang pinag-uusapan. So ganun yun. So balik tayo doon sa ni-report ako, kung tutusin, bakit niya ako ni-report? Ibig sabihin kilala na niya ako dahil diretso siya nag-report, hindi na sumagot dito sa paminto namin. Dito doon natin mapatunay na mga duwag pala sila. Hindi nila kayang sagutin ang mga tinatanong ko na ano ba kayang gawin ni Manalo. Di ba wala naman? Ngayon, anong kaya niyang gawin? Panguligtad ang pera sa mga tao. Iyo, totoo naman din yan.
na puro pangulitan ng pera sa tao. Yung mga pinapataw nilang 10% plus yung mga kung ano-ano pa dyan sa mga toro nila. Patuloy ng mga pare, lahat ng mga toro nila, may mga pera. Lahat ng ginagawa nila sa ibahan, may mga pera. So malino doon na puro pera lang pinag-usapan. So hindi kaligtasan. So negosyo. Yun na sinasabi ko na ang reliyon ay special business. So ngayon, kayo naman na mga membro na niwala sa kanila na hindi nyo naisip na kung ginamit sila ng Diyos, mayroon dapat silang kayang gawin na hindi magawa ng tao. Naniwala kayo, anong itatawag ko sa inyo? Matino. O di siyempre, gagamitin ko yung salitang nararapat na ginagamit natin. Tulad ng mga salitang tanga, salitang bubo, o salitang inutil, na pag-iisip. Kasi nga, ito nga yung dapat sa mga salitang gagamitin sa mga tao na mayroon namang utak. Pero hindi ginagamit sa tama. Nakikita nila na ganito ang nangyari. Pero sinasabi pa rin nila, totoo sila. Na mayroon tayong batayan na hindi totoo, sasabihin pa rin nila na totoo sila. Anong tawag doon? May problema sa pag-iisip ng isang tao. Kaya ako gumagamit sa salitang ito. Ngayon, ang balik naman nila sa akin, ako ba daw ang ginamit ng Diyos na nagsasalita ng bobo, tanga o inutil o buang anuman. Di ba? So ngayon, bakit ito sinasabi? Kasi nga nalason na nga ang utak ng tao doon sa turo ng mga pari at pastor. Hindi na nila magamit ang sarili ng pag-iisip, pangunawa. Kaya nga, yung tawag ko ng mga taong ito ay parang isang laruan na remote control. Hawak ng pari at pastor yung remote at siya ang nagpapagalaw doon sa mga tao. Kasi susunuran na lang ang tao eh. Kahit nakikita, yung katulad na sinasabi, ang pari at pastor ay banal. Paano sila naging banal? Ngayon, pag mayroong ginawa ang pare at pastor ng masama, sinasabi, kaya sila nagkasala, di tao lang. O di hindi sila banal, di tao lang sila. At hindi rin sila dapat sabahin, di tao lang sila. So ito yung sinasabi ko, na ang tao na wala na sa tamang pag-iisip at pangunawa. Dahil wala, so inutil ang pag-iisip. Kaya ito, ginagamit ko talaga ito. So ganun yun. Ang tao kasi, alam na talaga nila na ganito ang buhay ng mundo ng paniniwala. Pero takot nga sila dahil nga doon sa mga gawain na pinapagawa sa araw-araw na nagagamit ng isang tao dahil dinidikit ba nila doon sa batas ng lupa. Katulad yan ng hindi ka pwedeng mag-aral kung wala kang binyag. O, di ba? Meron doon na pipila pa anong relihiyon mo. Pag Katoliko, kaya hindi ka pwede kasi ang simbahan nila exclusive sa relihiyon nila. So, mga ganyan ba? So, ito yung mundo ng paniniwala na ang tao talaga manipula na ng mga demonyong pare at demonyong pastor at demonyong founder ng mga relihiyon. Kaya nga ang Diyos ay paalala na dahil ang tao nalubog na talaga sa kasalanan. O ngayon, bakit ko ito ginawa? Ilang taon ko nang ginawa to? 11 years ko nang ginawa to. Bakit nagpatuloy ako? Yung kasabi ng kapare na kausap ko, si Padre Ramanten, pinangalanan ko talaga yan, ni taga Taguluan, Misamis Oriental, at na-assign ngayon sa Villanueva, Misamis Oriental. Yan. Sino sa inyo na nakilala kay Padre Ramanten, kausap ko mismo niya sa telepono. Sabi niya, kung tunay kang ginamit, ipatuloy mo kung totoo ka. Ayun, ito, nagpatuloy ako. Simula nung kausap ko siya, mga 10 years ago na siguro. Ngayon, kailangan ko yung pare na yan. Yung pang paring kausap ko, na taga New Zealand, nagaling pa sa Roma yun, si Father Cobet. Siya nagsabi mismo sa akin, na tunay kang ginamit, Father Nas. Pagpasok mo sa kwarto ko, napaligiran ka ng ilaw, ituloy mo yung ginawa mo. Tunay kang ginamit, iligtas mo ang mga tao. Kung yung magsisilos sa'yo, kami to mga pare. Dahil kami mismo, nag-aaral kami ng paano manggamot at kaya nag-aaral kami ng power of mind, pero hindi kami
Hindi namin magawa yun. Dahil pagkaloob ng Diyos siya sa taong tunay na niwala sa Kanya. So, ibig sabihin, hindi sila tunay na niwala kasi hindi man sila pinagkalooban ng Diyos. Bakit niya iutos sa akin na ipatuloy mo yan? Iligtas mo ang mga tao. Ibig sabihin, alam ni Padre Robert na ang mga tao ay talagang mapunta sa impyerno. So, malinaw yun. Pare yung mismo kausap ko, ha? O, yung pare pa nakipag-video ko sa akin na Negro American Black. O, ito yung marami. Si ano pa, nung nagpanggap pa si Padre Bintik pa na taga Canada, Toronto, Canada, siguro yun. O, bakit pa ano? Dadami na pare nakaalam sa akin. Pero walang yung isa na pumasa. Di alam talaga nila, totoo ako. Ang tagal na yan, mga pare na naniwala sa akin na ito akong ginamit. Pero hindi nila kayang isuko sa sarili nila. Kasi alam na naman talaga nila na totoo ang isiniwalat ko. Yung mga pare sa Caindoro, lahat yan, alam nila yan lahat. Yung nasabi ko, isang pare ang makakaalam sa akin, maalarma na. Kaya mga misa sa simbahan, inasama nila yan eh. Huwag kayong maniwala yung tao na sa Facebook na nagsiwalat sa misahe ng Diyos. False prophet yan. O di ba? Ngayon, ipaliwanag ko sa kanila ang false prophet. Ang totoong false prophet sila. So ito wala talaga. Meron silang gagawin para patago, palihim, pa-underground. At isa yan sa gagawin nila na ipapatay ako. Pero yun naman sabi ng Diyos na power ng Diyos ang kalaban nila. So ito, nanatili akong nabubuhay na normal. Wala akong bodyguard. O ito, David Yes, kung ginawa. Ayan, bukas ang pinto o ano man ang sino man gusto mo, sisa o sino anong gusto nyo gawin, bukas ang pinto ng bahay. So ganito ako, wala akong katakutan dahil nagsasabi ako ng katotohanan. Sa sinabi ko bang ginamit ako ng Diyos, kaya kong patunayan na ginamit ako. Sa sinasabi ko na ang mga pare at pastor ninyo ay manluloko, maninimlang at mapanglaman, kaya ko rin isa-isahin patunay na totoo ang sinasabi ko. So ganun yun. Kaya kayo mga Iglesia ni Cristo, hindi na kayo mag-report sa Facebook para i-block ako, para sabihin yung bully ako. Hindi ako bully. Hindi ako bully na tao. Pero dahil nga masakit, ito nga sinasabi ko, ang itatatak sa utak ninyo, bully ako. Paano? Hindi nyo alam kung anong salitang bully. Kaya pag sinabi ko lang na anong kayang gawin ni Manalo, hindi kayang gawin ng tao, sasabihin na ninyo bully, ano yan? Sinasabi ko na, di ba ang gaya lang yung gawin, maligtan ng pera sa mga tao? Di ba? O, ngayon sasabihin ninyo, bully ako. So, diyan natin makikita na hindi nyo ako kayang harapin, hindi nyo kayang harapin ang katotohanan. Sa halip na patunayan ninyo, ito yung kayang gawin ni Manalo, ilabas ninyo. Pagkita natin, para kung saan talaga, na totoo ba talaga. Hindi yung mag-report kayo sa Facebook para i-block ako. Hindi ba ako nalungkot na block sa Facebook? Bakit ako nalungkot? Hindi ba ako kumikita dito? Hindi ba tulad ninyo? Nag-post-post ko, sinisira. May paring sumapi sa reliyon namin sa Iglesia ni Cristo. Ano yan? Yung pare na yun, di may problema sa pag-iisip. Nung siya naging pare, sasabihin sila ang maligtas. Ngayon, nilipat naman siya sa Iglesia ni Cristo, sasabihin naman niya siya maligtas. O di ba? Ang tawag doon, matino. O di may problema sa pag-iisip. Dahil kahit saan ka naman nilipat, lahat yan, walang kaligtasan yan. Dahil kaligtasan nandito sa atin, sa bawat isa natin kung paano tayo nabubuhay. Hindi ang reliyon na makapagligtas. Paano reliyon makapagligtas? Kaya natin ang isa-isahin natin yan. Na ang lahat ng yan ay kasinungalingan at puro pera lang pinag-usapan. So, yun. Kahit paano, nasabi ko sa inyo, ang lahat na baka may nagtataka sa akin na hindi nag-post sa Facebook, wala akong pakialam. Ang sa akin, na iparating ko sa inyo. Ang ngayon, kung hindi ako mag-post sa Facebook, sino ngayon ang mawala? Kayo din. Tinan yung post ko na mangyaring baha sa Cagayan de Oro. Ayan, lumulubog na Cagayan de Oro. O, malinaw yan dyan. Nagkagulo sa video, nagpapanik ang tao. Doon yun. O ngayon, kung hindi akong post sa Facebook, yung maraming hindi makapaghanda. So ngayon, ako, may mawala sa akin, wala. Di ba ako kumikita dito? Ano ba ang
kikitain ko dito sa Facebook. Wala naman eh. So nasa ang tao lang talaga. Ito, alam ko, napasukan ng mga COVID-19 ng utak dito sa mga nasa staff sa Facebook. Nababayawan siguro ng mga pare yan. Pastor, palibasa o baka membro nila ang nandoon nakaupo. Turo ba tayo sila sa akin? Mag-live na lang ako automatic na, hindi na nila ipabyo. Yung mga posting ko na nagkatotoo, nawawala, binubura. Pero sige lang, nandoon naman nandito sa YouTube, nandoon sa Pinterest, nandoon sa Vlogger. Hindi nila nabubura yun. Pero sa Facebook, kaya nilang burahin. Burahin mo nila akong pag-alam. Total, kung kaligtasan ang pinag-uusapan, ako, ligtas na ako. Ngayon, kung hindi nyo paniwalaan, darating ang araw na masabi ninyo na totoo pala ako, pero huli na lahat. Niwala kayo sa akin. Huli na lahat. Itong paglantad ko na, pangalan ko na to, itong mukha ko na to, at dami kong video, wala akong nakatakutan. Yung mga salitang binibitawan ko ay talagang brutal. Dapat panagutin niyo ako sa batas, pero harapin ko ang batas. Wala akong abogado. Hindi ko kailangan ng abogado. Ako magpatunay na totoo ang sinasabi ko. Abogado, para gagawing itim ang puti. Yun ang ginagawa ng abogado. Pira-pira pinag-usapan do. Ano bang ipresenta mo sa korte? Hindi yung ebidensya o patunay. Pag sinabi ko, nagamit ako ng Diyos, iharap ko sa korte. Ito yan. Nagawa ko na sinabi ng Diyos. Ganun yun. Hindi na kailangan ng abogado. Bakit kaya ng abogado? Ang abogado ba ang nakakaalam kung ano yung ginawa ko? Ngayon, korte na maghusga, magdesisyon na ito mga nilatag kong lahat na patunay na totoo naman talaga at saka yung sa kanila, na patunay ba yung sa kanila na sinabi nilang ginamit sila ng Diyos ay ipakita nila. Wala, empty sila. Wala ilang may ipakita na ginamit sila ng Diyos. Puro lang Bible. Isang tanong ko lang sa Bible nila, o isa na bagsak na sila agad. Kaya hanggang ngayon, 11 years na akong ginawa to, walang umasa na pare at pastor. Dahil alam talaga nila, tagilid sila kahit saan. Alam nila na tunay akong ginamit at alam nila na nagsasabi ko ng totoo. Kaya kayo mga membro, mag-isip kayo ng tama para hindi kayo na maging immortal o anuman. May panahon pa para makapagbago kayo. Dahil yun ang sinabi ng Diyos. Pabalikin kita sa lupa. Iligtas mo ang mga tao, manggamot ka at mangaral. Yun ang talagang sinabi niya. Kaya ito, lahat, nandito nakalatag, patunay lahat nandito. So, yun. Sa mga baguhan, magbasa-basa, manood ng mga live ko, kasi nandyan lahat. Kung ano man yung sinasabi ko, kayo ang magtuklas mismo. So, hanggang dito lang muna. Magandang hapon o gabi man kung saan man kayo ngayon. And God bless sa lahat. Kapala. Kapala. Budok, tara.